Nagsimula kay Henry na kakalabas lang mula sa kulungan. Mabait siyang pinauwi ng kanyang matalik na kaibigan, na kilala bilang Biscuit. Bago humiwalay, tinanong ni Biscuit kung interesado si Henry sa alok na nabanggit niya kanina. Parang inaanyayahan si Henry na bumalik sa mundo ng kriminal. Ngunit pagkatapos makausap muli ng kalayaan, humingi si Henry ng kaunting oras para pag-isipan ito. Pagdating niya sa apartment, nagulat si Henry sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa kwarto ng kanyang ina. Agad niyang naramdaman na may mali. Ang kanyang hinala ay naging totoo. Sa halip na kumita ng pera ng totoo, ibinebenta ng kanyang ina ang kanyang sarili. Dahil ang kanyang anak na si Henry ay labis na nadismaya bago mapunta sa bilangguan, iniwan niya ang pera nito para mamuhay ng maayos sila ng kanyang nakababatang kapatid. Sa halip, nasayang lang ang lahat sa droga. Dito natin nauunawaan kung bakit nagnanakaw si Henry at nauwi sa pagkakakulong. Lahat ng ginawa niya ay para sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang nakababatang kapatid na may kapansanan, si Ethan. Ang kwento ay lilipat sa dalawang pulis na nagngangalang Brett at Anthony. Sila ay naghahanda para sa isang operasyon pagkatapos ng ilang linggong pagmamatsyag. Sa wakas ay natunton na nila ang taguan ng isang kilalang drug dealer sa lungsod. Para mapigilan siyang makatakas, pamwesto si Brett malapit sa hagdanan ng emergency habang ang kanyang partner ay nagpapanggap na isang building technician at kumatok sa pintuan. Tulad ng inaasahan, mabilis na napagtanto ng dealer na nagngangalang Vanquest na isa itong setup at sinubukang tumakas sa bintana sa likod. Bago siya makatakas, nagawa ni Brett at Anthony na current siya. Dahil live ang pag-aresto, kailangan nilang hanapin ang mga droga agad sa lugar. Noong una, ayaw magsalita ni Vanquest, ngunit matapos ang panggigipit, napilitan ang kanyang kasintahan na ibunyag kung saan nakatago ang mga droga. Lumalabas na naging malaking tagumpay ang operasyon. Walang nakakaalam kung ilang kilo ng droga ang nakumpiska sa araw na iyon. Upang ipagdiwang, tumungo sina Brett at Anthony sa kanilang paboritong restaurant para sa almusal. Hindi nagtagal ang kanilang sandali ng ginhawa. Bigla silang tinawag ng kanilang nakatataas. Ang pag-aresto ay kino-question ngayon dahil gumamit si Brett ng labis na puwersa. Ang mas malala pa, ang tiwala ng publiko sa pulisya ay marupok na. Kumalat na sa media ang mga kuha ng pag-aresto na nagpapakita ng paggamit ng karahasan ng mga opisyal. Kung hindi gagawin ang aksyon, maaaring maging mawala sa kontrol ang mga bagay-bagay. Labag sa loob, sinuspinde silang dalawa ni Kapitan Calvert sa tungkulin. Labis na nalungkot si Brett. Parang wala nang saysay ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Ang mas masakit pa ay dating kasamahan niya si Calvert. Dahil sa politika at pambabula, umangat si Calvert sa ranggo habang si Brett, na malinaw na may mas magagandang nagawa, ay naiwan. Sa halip na ipagtanggol siya, tinalikuran siya ni Calvert. Dahil sa kanilang suspensyon, tumigil na sina Brett at Anthony sa pagtanggap ng kanilang mga sweldo. Hindi na maaaring mas malala pa ang tiyempo. Kailangan ni Brett ng pera. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kanyang asawa, na isa ring opisyal ng pulisya, ay naparalisa sa isang aksidente. Gumastos sila ng malaki sa kanyang pangangalagang medikal at napilitang ibenta ang kanilang bahay, na nauwi sa isang sirang apartment complex. Magaspang ang lugar, at ang kanilang anak na babae ay madalas na binyo-bully dahil lamang sa kulay ng kanyang balat. Upang makatakas sa kanilang bangungot sa pananalapi, minsang naisip ng asawa ni Brett na bumalik sa trabaho, ngunit ang paggawa nito ay maaaring magpalalo pa ng kanyang kalagayan. Lalo lamang nitong pinalalala ang pagkadismaya ni Brett sa kanyang trabaho. Matapos ang 20 taon ng paglilingkod, pakiramdam niya ay wala itong naibigay na kapalit. Doon niya sinimulang isaalang-alang ang pagtahak sa isang landas na hindi niya inakala na pipiliin niya. Nang gabing iyon, binisita ni Brett ang isa sa kanyang mga impormante. Malinaw na matagal na silang nag-aral. Kilala ang lalaking ito sa pagbibigay sa mga kriminal ng lahat ng kanilang kailangan pagdating nila sa lungsod, mula sa mga lugar na matutuluyan hanggang sa mga sasakyan at logistic. Sa kaibuturan ng lahat, nais ni Brett na pagnakawan ang isang kriminal na pinaniniwala ang naghahanda ng isang malaking transaksyon. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, hiniling ni Brett kay Anthony na makipagkita sa kanya kinabukasan. Ang kwento ay lumipat kay Henry, na muling nakipagkita kay Biscuit upang pag-usapan ang trabahong nabanggit kanina. Isang malaking pagnanakaw ang magaganap, at ang mga tauhan ay nangangailangan ng 2 pang tao. Gayunpaman, nararamdaman ni Henry na may kakaiba sa trabahong ito. Ang lalaking kumukuha sa kanila, si Andre, ay tila masyadong misteryoso para pagkatiwalaan. Mabilis na napatunayang tama ang kutob na iyon. Hindi nagtagal, nakita si Andre na ninanakawan ang isang maliit na convenience store habang nakadamit na parang isang counter-terror unit. Ang nakakagulat ay isa lamang siyang piyon na nagtatrabaho para sa isang lalaking nagngangalang Vogelman. Kilala bilang isang walang awang kriminal na utak, si Vogelman ay nagmula sa ibang lungsod at pansamantalang naninirahan sa isang apartment na inayos ng parehong impormanteng kinontak ni Brett. Galit na galit si Anthony nang malaman niya na plano ni Brett na pagnakawan ang mga kriminal sa halip na pigilan sila. Nang kamprantahin, sa wakas ay ibinahagi ni Brett ang kanyang buhay pagkatapos ng 2 dekada sa puwersa.
Nang marinig ang katotohanan, nagsimulang maunawaan ni Anthony. Nararamdaman niya ang parehong pressure sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mga taon sa trabaho, hindi pa rin niya magawang mag-propose sa kanyang kasintahan dahil sa takot na ang kanyang sweldo ay hindi kailanman magiging sapat para suportahan ang isang pamilya. Bigla, ang walang ingat na plano ni Brett ay nagsimulang magmukhang tanging paraan lamang nila. Base sa kanilang pagkakaalam, si Vogelman ay tila isa lamang tagapagkalakal ng droga na naghahanda ng malaking kargamento. Simple lang ang ideya. Hinintay nilang mangyari ang kasunduan, pagkatapos ay sinalakay ang apartment at ninakaw ang pera kapag naibenta na ang mga droga. Dahil walang malinaw na takdang panahon, napilitan silang bantayan ang lugar ng ilang araw. Nagbantay sina Brett at Anthony, ngunit walang nangyari. Lumalabas na hindi kailanman si Vogelman mismo ang humahawak ng mga paghahanda. Ang trabahong iyon ay ganap na pagmamay-ari ng kanyang nasasakupan, si Andre. Nang gabing iyon, muling nagnakaw si Andre ng isang sasakyan. Para maiwasan ang atensyon ng mga pulis, sinisiguro niyang hindi kailanman ire-report ng biktima ang pagnanakaw. Nang makuha niya ang sasakyan, binisita niya ang isa pang kasamahan na nagbibigay ng pangunahing transportasyon para sa operasyon. Ang sasakyan ay lubhang binago. Ang mga dingding, bintana, gulong, at hood ay pinatibay lahat upang labanan ang mga bala. Isang maliit na bintana ang naka-install pa nga sa gilid, na nagpapahintulot sa pagpapaputok mula sa loob. Dahil walang nakikitang progreso, umuwi sina Brett at Anthony para tingnan ang kanilang mga pamilya. Ang labis na paglayo ay maaaring magdulot ng hinala, lalo na't kasalukuyan silang suspendido na pulis. Kinabukasan, bumalik sila sa lugar. Sa pagkakataong ito, ang gusali ng apartment ay mukhang mas aktibo kaysa noong isang araw. Dumating sina Henry at Biscuit ng maliwanag. Sa isang sulyap lang, nalaman na ni Brett na sila ay mga dating bilanggo. Ang kakaiba ay kapag nakapasok na sila sa gusali, hindi sila lumabas ng matagal. Malapit na ang hating gabi nang sa wakas ay lumabas sila. Sa pagkakataong ito, kasama si Vogelman. Walang pag-aalinlangan, sinimulang sundan sila ni Brett at Anthony. Kumbinsido silang mangyayari ang kasunduan ngayong gabi, lalo na matapos mapansin ni Anthony ang dalawang itim na malita na dala ni Vogelman. Ang mga bag na iyon ay malamang na naglalaman ng droga. Pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Hindi makapasok sina Brett at Anthony dahil nakakandado ang gate. Mukhang mas ligtas din na maghintay hanggang sa matapos ang transaksyon. Ang masyadong maaga na intervention ay maaaring maging lubhang mapanganib. Sa kasamaang palad, ang kanilang palagay ay lubusang mali. Wala si Vogelman para magbenta ng droga. Sa halip, naghahanda siya para sa isang malawakang pagnanakaw. Napagtanto lamang ni Brett na may mali matapos maghintay ng ilang oras ng halos walang galaw. Dumating sila ng gabing-gabi at pagsapit ng umaga, tila walang nangyari. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, biglang lumitaw sina Henry at Biscuit. Para hindi mapansin ng mga pulis, nagpalit sila ng sasakyan at nagsuot pa ng makapal na makeup. Noong una, hindi sila nakilala ni Brett. Mabuti na lang at mabilis na nakita ni Anthony ang kanilang pagbabalat kayo. Walang pag-aalinlangan, sinundan nila sila, ngunit isang pulang ilaw ang naghiwalay sa kanila habang naglalakad. Ang kwento ay lumipat sa isang babaeng nagngangalang Kelly, isang ina. Pagkatapos manganak, nagkaroon siya ng isang kondisyon na halos imposible para sa kanya na mahiwalay sa kanyang anak. Kailangan ni Jackson ng diaper. Sa kasamaang palad, natapos na ang kanyang maternity leave at wala na siyang ibang magawa kundi ang bumalik sa trabaho. Matapos mapilitan na harapin ang kanyang takot, sa wakas ay bumalik na si Kelly sa kanyang trabaho sa isang malaking bangko. Sinubukan siyang pasayahin ng kanyang mga katrabaho at supervisor sa pamamagitan ng mainit na pagtanggap at maliliit na regalo. Nakalulungkot, hindi nagtagal ang sandaling ito. Sinugod ni Vogelman at ng kanyang mga tauhan ang gusali at sinimulan ang kanilang pagnanakaw. Maingat na kumilos ang mga kriminal, sinisigurong walang makakakilala sa kanila sa ibang pagkakataon. Nagsuot sila ng mga maskara at salamin, at gumamit pa si Vogelman ng isang paunang nai-record na boses upang magbigay ng mga utos sa buong pagnanakaw. Inutusan niya si Kelly na itali ang kanyang mga kasamahan gamit ang mga lubid na inihanda na. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Kelly ang isa sa kanyang mga kasamahan na sinusubukang palihim na magpadalang isang alerto sa emerhensya sa pulisya. Dahil sa takot sa mga kahihinatnan, sinubukan niyang pigilan ang mga ito. Nakalulungkot, napagkamalan ng mga magnanakaw ang kanyang mga ginawa bilang pagtataksil at pinatay siya agad. Hindi nagtagal, dumating sina Brett at Anthony malapit sa pinangyarihan. Gaya ng inaasahan, si Vogelman ay nagsasagawa ng isang malawakang pagnanakaw. Ang problema ay hindi sila maaaring kumilos ng walang ingat. May isang taong nagmamasid sa mga nakapalibot mula sa loob ng isang sasakyan. Handang tumugon kung may mangyaring mali. Kung papasok sila ngayon, maaaring mapatay ang mga bihag. Kaya, napilitan silang magmasid mula sa malayo. Ilang minuto ang lumipas, tinapos ni Vogelman ang operasyon. Natakot ang dalawang opisyal nang mapagtanto nila kung gaano karaming buhay ang nawala. Nabalot ng guilt si Anthony dahil hindi sila kumilos ng mas maaga.
Gayunpaman, ipinaalala ni Brett sa kanya na kahit humingi sila ng backup, maaaring hindi magbago ang resulta. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay alamin kung saan susunod na tatakbo ang mga kriminal. Samantala, malinaw na nagalit si Biscuit. Ang ginagawa ni Vogelman ay lampas sa kanilang orihinal na kasunduan. Dahil itinuturing na silang mga masuwayin at potensyal na traidor, inutusan sina Henry at Biscuit na itago ang kanilang mga armas sa loob ng kompartimento ng sasakyan. Ang pagtanggi ay mangangahulugan ng agarang pagbitay. Ang ganitong pagtrato ang nagtulak kay Henry na tahimik na simulan ang pagpaplano ng kanyang paghihiganti. Lumalabas na banihag ni Vogelman ang isa sa mga empleyado ng bangko. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit habang nagmamaneho, biglang sinabi ng babae na kailangan niyang mag-ihi. Napilitan siyang gawin ito doon mismo, at pagkatapos, inutusan si Henry na linisin ang kalat. Hindi matanggap ni Biscuit ang paraan ng pagpapahiya sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, hiniling ni Henry sa kanya na manatiling kalmado at ipinaalala sa kanya ang mga alaala ng kanilang pagkabata. Magkakilala na silang dalawa simula pa noong mga araw ng kanilang pag-aaral, at ang ugnayang iyon ang tanging nagpapanatili sa kanilang katatagan. Sa puntong ito, tumatakas na sina Vogelman at ang kanyang mga tauhan palabas ng lungsod. Lumipas ang mga oras habang bilis silang naglalakbay sa highway, at sa wakas ay kumalat ang balita tungkol sa pagnanakaw sa media. Kinumpirma ng mga ulat na 7 tao ang napatay. Nang marinig ito, lalong naging sigurado sina Brett at Anthony na sila ay nakikitungo sa lubhang mapanganib ng mga kriminal. Ang sitwasyon ay malinaw na patungo sa isang kalunos-lunos na katapusan. Dahil sa takot na baka hindi na siya mabuhay, nagpasya si Anthony na mag-propose sa kanyang kasintahan ng gabing iyon sa pamamagitan ng isang taos-pusong mensahe. Pagkalipas ng halos 1 oras, habang ginagambala ni Vogelman at ng kanyang mga tauhan, tahimik na sinenyasan ni Henry si Biscuit na abutin ang sandatang kanilang itinago sa loob ng unan ng upuan. Pareho nilang naramdaman na kapag natapos na ang pagtakas, papatayin sila ni Vogelman. Kaya naman naghanda sila ng backup plan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa isang liblib na lugar. Walang mga ilaw, walang kalapit na mga bahay, tanging isang lumang bodega na nakatayo lamang. Inutusan si Henry na lumabas at buksan ang gate. Sa kaibuturan niya, alam niyang ito na ang sandaling ipagkakanulo sila ni Vogelman. At tama siya, biglang sumiklab ang putok ng baril sa kanyang direksyon. Nakalulungkot, ilang bala na pinaputok ni Andre ang tumama sa binti ni Biscuit. Dahil hindi makatakbo, gumawa si Biscuit ng desperadong desisyon at nilunok ang susi ng kotse upang sirain ang plano ni Vogelman. Sumugod si Henry upang tulungan siya, ngunit masyadong malala ang sugat. Gamit ang kanyang huling lakas, sinabihan siya ni Biscuit na umalis at hayaan siyang mamatay doon. Agad na binatikos ni Brett at Anthony ang tunog ng putok. Nagbihis sila ng body armor at mabibigat na armas, handang lumipat. Pagdating nila, nalaman na nila na sina Henry at Biscuit ay tumalikod na laban sa iba. Si Henry ay dating naglingkod sa militar at ang kanyang mga kasanayan ay malayo sa karaniwan. Sa karanasan, mabilis niyang napagtanto na ang armored vehicle na ginagamit ni Vogelman ay may kapintasan. Sa ilang mga anggulo, hindi ito makabawi ng tumpak na putok. Hindi sila tamang anggulo maliban na lang kung mahulog sila sa lupa. Kahit na na-corner, nanatiling kalmado si Vogelman. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hiwain ang katawan ni Biscuit para makuha ang nakalunok na susi. Ito lang ang paraan para muling mapaandar ang sasakyan. Ilang sandali pa, nagtagumpay sila at humugang muli ang makina. Noon din, sina Brett at Anthony ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Dahil nakulong, ginamit ni Vogelman ang bihag bilang panggamit para makatakas. Hawak pa rin ng babae ang kanyang ID, at pinagbantaan ng mga kriminal na habulin siya kung susuwayin niya ang kanilang mga utos. Kasabay nito, sa wakas ay natanggap ng kasintahan ni Anthony ang kanyang mensahe at pumunta sa kanyang apartment para kunin ang kanyang binanggit. Labis siyang nagulat nang mapagtanto niyang isa pala itong alok ng kasal. Walang pag-aalinlangan, agad na tinawagan ni Denise si Anthony upang sagutin ang kanyang katanungan. Nakalulungkot, sa eksaktong oras na iyon, abala si Anthony. Mula sa loob ng van, biglang may putok ng baril na sumiklab. Siyempre, lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang palabas. Ginawa itong parang nakatakas ang bihag mula sa mga kriminal. Ang pagganap ay sapat na maganda para lokohin sina Brett at ang kanyang kasama. Sa sandaling bumaba ang kanilang depensa, biglang umulan ng putok sa kanilang dalawa. Tinamaan ng bala si Anthony sa isang mahalagang bahagi. Napakalala ng kanyang mga sugat kaya alam niyang walang saysay ang pagpunta sa ospital. Sa kanyang mga huling sandali, 2 bagay lang ang hiniling niya. Una, gusto niyang siguraduhin ni Brett na hindi siya maaalala ng mga tao bilang isang tiwaling pulis. Pangalawa, hiniling niya kay Brett na tawagan muli ang kanyang kasintahan upang marinig ang sagot nito. Nakalulungkot, nang tumawag, hindi na aktibo ang numero ni Denise. Ang pagkamatay ni Anthony ay nagtulak kay Brett sa bingit. Dahil sa galit, sumugod siya, determinadong lipulin silang lahat. Nagsimula ang kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng paghagis ng smoke bomb sa sasakyan.
Dalawa sa mga tauhan ni Vogelman ang natamba habang papalapit si Brett sa huling target. Plano niyang sunugin ng buhay si Vogelman sa loob ng sasakyan, ngunit biglang sumulpat si Henry mula sa likuran. Laban sa lahat ng posibilidad, nakaligtas siya at sinamantala ang pagkakataon. Nagbabala si Henry na ang pagsunog sa van ay isang napakasamang ideya. Kung kumalat ang apoy, matutunaw ang lahat ng ninakaw na ginto sa loob. Bukod pa riyan, mayroon ding isang bag na puno ng pera sa loob. Dahil wala nang ibang pagpipilian, binaril ni Brett si Vogelman. Nang tuluyang maalis ang lahat ng mga kaaway, hinarap ni Henry si Brett. Isiniwalat niya na simula nang magsimula ang pagnanakaw, napansin na niya na sinusundan sila ng mga pulis. Nakilala pa niya si Brett mula sa media kung saan minsang naging viral ang mukha nito. Kaya naman palihim niyang itinala ang lahat ng nangyari. Hindi nanigas si Brett nang itutok sa kanya ang baril. Hinubad niya ang kanyang bulletproof vest, nagkunwaring kailangan niya ito para matigil ang pagdurugo sa kanyang binti. Sa isang iglap, nagawa niyang baguhin ang sitwasyon. Sa halip na ituloy ang laban, nag-alok si Brett ng kasunduan. Sa halip na magpatayan sa isa't isa, iminungkahi niya na hatiin nila ang ginto ng pantay. Noong una, nag-atubili si Henry. Imposibleng magtiwala sa isang tiwaling pulis. Para kumbansihin siya, ibinahagi ni Brett ang tungkol sa kanyang pamilya at sa buhay na napilitan niyang muhay. Nang magkasundo sila, kinuha nila ang isang ekstrang sasakyan na nakaparada sa loob ng bodega. Sama-sama nilang inilipat ang mga bangkay ng kanilang mga nasawing kasamahan at binigyan sila ng maayos na libing. Pagkatapos noon, sinimulan nilang hanapin ang mga natitira. Bago magpatuloy, binalaan ni Brett si Henry na huwag hawakan ang natitirang mga armas. Upang burahin ang lahat ng ebidensya, hiniling ni Brett kay Henry na tulungan siyang ilubog ang kanyang nasirang sasakyan sa ilog. Hindi na ito maayos pa kaya rin naman itinatago ang ginto sa trunk at hahatiin lamang kapag narating na nila ang tabing lawa. Sa daan, parehong lalaki ang nagmamasid ng mabuti sa isa't isa, hindi sigurado kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan. Bawat isa sa kanila ay tahimik na humahawak ng isang nakatagong armas, handa na sa pagtataksil anumang oras. Nang sa wakas ay marating na nila ang gilid ng lawa, lahat ng ginto ay inilipat sa kotse ni Henry. Ang sasakyan ni Brett ay itinulak sa tubig at dahan-daang lumubog sa ilalim. Nang matapos ito, biglang itinaas ni Brett ang kanyang baril, hindi para pagtaksilan si Henry, kundi para siguraduhing mabubura ang lahat ng mga recording. Alam niya na isang araw ay maaaring magbago ang isip ni Henry at gamitin ang footage para i-blackmail siya. Para maging patas ang lahat, dapat sirain ang mga ebidensya. Ngunit tumanggi si Henry. Sa kanyang pananaw, hindi rin niya lubos na mapagkakatiwalaan si Brett. Total, isa pa ring pulis si Brett, at palaging may posibilidad na tumawid siya rito sa bandang huli. Dahil walang nakikitang kasunduan, biglang hinayla ni Henry ang gatilyo. Minaliit siya ni Brett at hindi niya inaasahan na mayroon pa ring dalang armas si Henry. Habang hinihingal siya, gumawa si Brett ng huling kahilingan. Hiniling niya na ipadala ang kanyang bahagi sa ginto sa kanyang asawa. Tumanggi si Henry na ibigay ang buong halaga, ngunit nangako siya na hindi na muling magdurusa sa kahirapan ang pamilya ni Brett. Bago umalis sa lugar, naglaan ng oras si Henry upang ilibing ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Inilibing din niya ang mga bangkay ni Brett at Anthony. Pagkalipas ng 11 buwan, namumuhay na ngayon si Henry sa Carignan. Sa kabila ng kanyang kriminal na nakaraan, napatunayan niyang nakakagulat na matalino siya pagdating sa pamamahala ng kayamanan. Kasabay nito, nakatanggap ang pamilya ni Brett ng isang pakete sa kanilang tahanan. Agad na nalaman ng kanyang asawa na galing ito sa kanya. Nang buksan niya ito, nakakita siya ng mga bara ng ginto sa loob. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.